Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong September 30, 2023. Nagpatawag ng pagpupulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 4A upang suriin ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa mga benepisyaryo nito. Ang detalye sa report ni Liza de los Reyes. Ang third quarterly meeting ay isinagawa noong September 21 na dinaluhan ng mga miyembro ng City Advisory Council. Magugunita ng 4Ps ay isang hakbang ng pamahalaang nasyonal upang labanan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan at pamumuhay ng mga Pilipinong nabibilang sa higit na nangangailangan. Ayon sa ulat ng Batangas City Link 4Ps Coordinator Team Leader Shelo Di Luna, mayroong 10,056 registered 4Ps household sa lungsod. 1,648 household dito ay validated as non-poor household. Mula sa nabanggit na bilang ay tatanggalin na sa listahan ang may 419 households dahil sila ay may kakayanan ng tumayo sa sarili nilang mga paa. Nagpaabot ng pasasalamat ang naturang kagawaran sa CAC, gayon din sa mga ahensya at tanggapan ng pamahalang lungsod na naging katuwang nila sa pagpapatupad ng kanilang mga programa na makakatulong upang mapaunlad ang pamumuhay ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Kasama si Ivan Varsa, Lisa Perez de los Reyes, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Nagkaloob ng pagsasanay sa massage therapy at bread making ang tanggapan ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP sa mga residente ng Barangay Alangilan bilang bahagi ng kanilang capability program noong September 19. Narito ang report. Naging katuwang ng PCUP sa pagtataguyod ng pagsasanay ang tanggapan ni Councilor Andrea Macaraig at ang Soroptimis International Batangas Intercity, kung saan siya rin ang tumatayong Pangulo, gayon din ang TESDA na siyang nagbigay ng training. Ayon kay Macaraig, hangad nilang mabigyan ng kasanayan upang pagkakitaan lalo't higit ang mga ina ng tahanan. Natutuwaan niya siya na makitang interesadong matuto ang mga participants. Nagpapasalamat din siya sa suporta ni na Mayor Beverly de Macuja at Congressman Marvy Marino upang may sakatuparan ang nasabing proyekto. Ayon naman kay PCUP Field Operations Division for Luzon Commissioner na si Attorney Andre Nicolo Tayag, ang isinagawang pagsasanay ay umpisa pa lamang ng pagtutuwang ng PCUP at ng lokal na pamahalaan para sa mga proyektong pangkabuhayan. Hiniling niya na maibahagi ng mga nagsanay ang kanilang mga natutunan sa kanilang mga kapamilya at kaibigan para magkaroon din ang mga ito ng pagkakataong kumita. So yung transfer of knowledge yung mahalaga. No? Pag may naturuan kami the first 25, pag ito ay mga trained na natin, eventually matuturo din nila ito sa mga kasama nila sa bahay. So mayroong ripple effect. So yun po ang aming gagawin. Tumanggap ng certificate ang mga participants na maaari nilang gamitin upang maipagpatuloy ang libreng training sa TESDA. Magsasagawa ng monitoring ang PCUP sa mga nagsanay upang magabayan ang pagsisimula ng kanilang negosyo at nakahanda rin silang tumulong na mailapit sa funding agencies ang mga ito sakaling mangangailangan ng puhunan. Kasama si Ivan Barsa, Marie Villena Luwalhati, reporting para sa Palakat Weekend News. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa ng mga miyembro ng Federation of Batangas City New Market Vendors Association sa pagdiriwang na ika-46 na taong anibersaryo ng bagong palengke kamakailan. Isang banal na misa ay dinaos noong September 16. Nakinabang naman ang mga magtitinda ng nabanggit na pamilihan sa medical mission na ginanap noong September 17 habang libreng x-ray at laboratory tests naman ang ipinagkaloob noong September 18. Nagkaroon din ng free eye screening at cataract operation para sa mga miyembro ng samahan sa pakikipagtulungan ng tanggapan ni Vice Mayor Eliza Cruz kay Vice Mayor at VMLP President Jay Ilagan.
Nagsagawa din ng palaro at raffle kung saan ang mga items at papremyo ay mula kina Mayor Beverly Di Macuja, Congressman Marvin Marino at sa mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Highlight din ng pagdiriwang ang pagbibigay ng parangal at cash prize sa top 3 oldest stall holders at certificate naman sa 17 stall holders na pawang mga good payers. Nagbigay din ng isang araw na diskwento sa presyo ng baboy ang mga magtitinda ng meat section. Naging tema ng pagdiriwang ay katuwang ng Batanggenyo sa responsabling pagbibigay ng angat at dekalidad na produkto. Ang selebrasyon ay pinangasiwaan ng City Market Administrator's Office sa pangunguna ni City Market Administrator Ami Reyes. Nagkaloob ng free anti-rabies vaccination sa mga alagang aso at pusa ang Veterinary Services Division ng Office of the City Veterinary noong September 28 sa Plaza Mabini bilang pagunita sa World Rabies Day. Layo din ito na matugunan ng problema sa rabies na nakamamatay na sakit mula sa kagat o laway ng isang hayop na may rabies. Tinatagubilinan ng nabanggit na tanggapan ng mga pet owners na ugaliing pabakunahan ang mga alagang aso at dapat itali o ikulong ang mga ito upang maiwasan ang pagkahawa sa sakit na dala ng asong lumalaboy sa kalye at upang maiwasan na makakagat sa sinuman. Hinikayat din ng mga pet owners na iparehistro ang kanilang mga alagang aso. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang makakalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare doon sa tamang tapunan! Wag! Nakamamatay! Doon lamang po tayo lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sinisika po natin na maisaayos ang lungsod ng Batangas, ang tuloy-tuloy na pag-unlad nito. Ang tanging hiling po namin ay palakihin ninyo ang inyong mga anak na may mabuting asal at disiplina. May malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Patunayan po natin na eto Batanggenyo disiplinado. Kaya natin to dahil magkatuwang tayo.
sa sarili at disiplina, ating simulan. Mahalin natin ang ating kalikasan upang kalamidad huwag tayong balikan. Patuloy na kaunlaran, kayang-kaya. Basta't magkatuwang tayo. Patuloy ang City Health Office o CHO sa pagsasagawa ng buntis party sa iba't ibang barangay sa lungsod sa hangaring mabigyan ng sapat at wastong kaalaman at upang matiyak ang ligtas na pagbubuntis at panganganak ng isang babae. Narito ang report. Ang gawaing ito ay sinimula noong taong 2019 sa ilalim ng Maternal, Neonatal, Child Health and Nutrition o MNCHN program na isinasagawa sa buong taon. Tinatalakay dito ang mga hakbang tungo sa isang malusog na pagbubuntis hanggang sa maipanganak ang sanggol, kahalagahan ng kompletong prenatal check-up, tamang nutrisyon, pangalaga sa mga ngipin sa panahon ng pagbubuntis at ang mga paraan ng pagpaplano ng pamilya. Binibigyang diin din dito ang kahalagahan ng panganak sa ospital, lie-in clinics at bahay paanakan para matiyak ang maayos at ligtas na panganganak. Tema ng mga idinaraos na buntis party, ang kapag healthy si mommy, healthy si baby. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. Naghandog ng regalo ang Dental Division ng City Health Office sa mga street sweepers ng pamahalaang lungsod sa selebrasyon ng Family Day ngayong taon. Tumanggap ng Oral Health Family Package ang may 168 na magwawalis ng lokal na pamahalaan bilang pasasalamat sa kanilang taus-pusong pagsiserbisyo. Bukod sa mga ipinamahaging school supplies, namigay din ng raffle items ang nabanggit na tanggapan. Ayon kay Dr. Love Cabral, bumibisita din sila sa iba't ibang barangay upang magkaloob ng libreng oral prophylaxis sa mga barangay health workers, barangay nutrition scholars at barangay supply point officers kaugnay pa rin ng pagdiriwang ng Family Day. Nagbigay ng lecture ang mga miyembro ng Batangas Medical Society sa mga residente ng 105 barangay sa lungsod hinggil sa mga non-communicable disease bilang bahagi ng pagunita ng 66 National Medicine Week noong September 25. Narito ang report. Layunin nito na mabigyan ng sapat na kaalaman at tamang impormasyon ang mga Batanggenyo tungkol sa heart disease, stroke, cancer, diabetes, chronic lung disease at mga paraan kung paano ang mga ito maiiwasan. Tema ng naturang gawain ay Pilipinong mamamayan ating alagaan. Binigyan diin ng President ng BMS na si Dr. Marites Teresita Torrio na sa pamamagitan ng naturang lecture ay matutulungan nilang baguhin ang lifestyle at diet ng mga participants. Nagbahagi ng kaalaman tungkol sa stroke diagnosis, management and prevention si Dr. Lovelyn Matienzo, habang tungkol sa healthy living at iba pang uri na sakit ang tinalakay ni Dr. Eden Karingal. Mga reminder at tips tungkol sa 7 healthy habits naman ang tinalakay ng Medical Officer ng City Health Office na si Dr. Liza Gonzalez. Payo ng mga doktor, hindi dapat ipagwalang bahala kapag may mga nararamdamang sintomas sa mga sakit na nabanggit at sinabing agad na magpakonsulta upang maagapan at maiwasan na mauwi ito sa kamatayan. Kaugnay nito, nagsagawa ng libreng blood sugar at uric acid test ang mga kawani ng CHO habang libreng gamot para sa diabetes at hypertension naman ang kaloob ng BMS. Kasama si Ivan Barza, Liza Perez de los Reyes, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.